aral regarding the penitential psalms na aking binahagi kung ano nga po ba yung ibig sabihin ng penitential psalms. Okay? Penitential psalms are a specific category of psalms traditionally used for self-examination, confession of sins, and seeking forgiveness. Okay? Sabi din sa aking pag-aaral, these psalms typically involve acknowledging wrongdoing, expressing sorrow. So malawak po siya, hindi lang parang nag-ask ka ng forgiveness, but even kapag sobrang puno ka ng kalungkutan, that is also penitential psalm. Or anguish over sin's consequences. Kumbaga, nakita mo yung kasalanan mo, nararamdaman mo ngayon yung consequence ng sin mo sa life mo. So you go to God, and then lastly, sabi nga, appealing to God for mercy and forgiveness. So ito po yung dapat na makita natin. So we all do penitential psalm. Mahalaga lang na makita natin kung paano nga ba ito ginagawa biblically. Dahil mahalaga po na makita natin ito dahil lahat po tayo are in sorrow, lahat po tayo still do sin, and it would be good for us na ma-apply po natin yung penitential psalm biblically sa ating buhay. So ating inaral ang kahalagahan ng din kung ano yung tamang pag-unawa, kung ano nga po ba yung biblical sorrow. Hindi po ito yung malungkot ka lamang, pero tinignan natin talaga kung ano nga ba yung biblical sorrow upang mas maging madali din na ating maunawaan yung psalmist patungkol sa sorrow niyang kinakaharap sa kanyang paglapit sa Diyos. Para sa pag-aral natin ngayon, yung paglapit kunyari ni David dito sa Psalm 6, mas maunawaan natin siya kung bakit nga ba siya puno ng sorrow at para makiisa tayo sa kanya. Siyempre, panghuli na ating inaral din last week ay kung ano yung reason kung bakit walang sorrow over sin tayong kinakaharap bilang mga mananampalataya. Bakit nga ba ating inaral ito? And nagbigay ako, hindi po siya exhaustive, pero at least may 4 po tayong tinignan last week. That number 1, sin keeps you from recognizing God's holiness. Kaya wala po tayong sorrow over sin dahil yun nga ho, naaalala palagi o hindi natin nare-recognize sa ating buhay moment by moment yung holiness ng ating Panginoon. Kaya dapat araw-araw patuloy nating pinapaalalahanan ng ating sarili that God is holy. Okay? So before we speak, before we act, before we do something, even our motivation, even what is inside our hearts, dapat may pag-recognize ito sa kabanalan ng ating Panginoon upang makita natin kung tama nga po ba yung mga bagay na ating gagawin o ginagawa sa ating buhay. Pangalawa, sin prevents you from seeing the beauty of Christ's salvation. Okay? Dahil sa kasalanan natin, hindi natin nakikita yung kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya parang wala tayong sorrow. Ay, napatawad na naman ako eh. So parang okay na lang yun. No, dapat makita natin palagi na napakalaki ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Minsan, kung bakit din hindi tayo nagkakaroon ng sorrow over sin is because love na love natin yung ating ginagawang kasalanan more than loving God. So we have to check our hearts. Teka lang, mahal ko na ito masyado. Ano man yung ginagawa mo, attitude man ito, character mo man ito na ginagawa, bagay man ito na masyado mong ina-idol in life, whatever it may be na pumapalit sa ating Panginoong Diyos at nagiging idolatry na sa iyong buhay, ay kaya hindi ka na nagkakaroon ng tunay na deep sorrow kapag ikaw ay nagkakasala. And then lastly, syempre, affected din yung ating sorrow in terms of sin ay dahil sa ating kawalan po ng pag-grow in our spiritual disciplines. Okay? Wala nang pag-aaral ng salita ng Diyos, walang Bible reading, walang prayer life. Kung may prayer life man, meal prayer lang. Kung alam mo walang talagang pagbibigay oras na mag-meditate, mag-memorize, mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya hindi na natin nakikita yung kalakihan ng kasalanan na ating ginagawa. So yun yung mga reasons kung bakit wala na tayong sorrow over sin at mahalaga na atin pong maalala itong mga bagay din na ito. Okay? Dahil natin nabigyan ng oras ang mga katotohanan ito, nawa ito ay makatulong na mas lumalim ang ating pag-unawa sorrow ni David na kanyang kinakaharap na isulat sa book of Psalms. Okay? Na ibig sabihin lamang ay tunay na siya ay may malalim na pagkilala sa holiness ng ating Panginoong Diyos at makikita din natin si David yung kanyang patuloy na paglago sa kanyang pag-ibig
at relasyon sa ating Diyos. So muli, with that background, medyo mahaba yung ating naging introduction last week, pero mahalaga po yun para mas makita natin ng mas malinaw kung ano nga po ba yung ating mga aralin sa mga darating na Thursdays. Okay, basahin po natin ang Psalm chapter 6. Sabi nga, to the choir master with string instruments according to the Shemit. Okay, a psalm of David. Okay, sabi dito, O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. Be gracious to me, O Lord, for I am languishing. Heal me, O Lord, for my bones are troubled. My soul also is greatly troubled. But you, O Lord, how long? Turn, O Lord, deliver my life. Save me for the sake of your steadfast love. For in death there is no remembrance of you. In Sheol, who will give you praise? I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. My eye wastes away because of grief. It grows weak because of all my foes. Then verse 8, depart from me, all you who workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping. The Lord has heard my plea. The Lord accepts my prayer. All my enemies shall be ashamed and greatly troubled. They shall turn back and be put to shame. Amen. Okay? So atin pong hatiin yung ating pag-aaral. This is what I call David's distress. Una sa verse 1 to 7 kung saan malinaw na ating mababasa at makikita yung deep sorrow o in Tagalog pagdadalamhati ni David. Okay? At makikita natin ang epekto nito sa kanyang buhay. Okay? Pangalawa, so una yung kanyang deep sorrow. Pangalawa, kanyang nakita o naramdaman ang presensya ng Diyos sa verse 8 to 10. Okay? At mula sa kanyang pagdadalamhati, okay, from that situation, makikita natin yung pag-turn po ito dahil siya po ay ito po ay from, sabi nga, sa kanyang pagdadalamhati, ito ay nabago sa pagkakaroon ng David ng puso at na maalala ang katapatan ng Diyos sa kanya dahil dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. So, iyon po yung isa siguro magandang paalala sa atin with Psalm 6. If we go to God in humility, in sorrow, acknowledging our sin or acknowledging kung ano man yung kalungkutan natin, lahat ito ay babaguhin ng ating Panginoon. Hindi naman kasi sinabing in a moment of flash na parang mababago ang lahat. Pero kumbaga, dito makikita lang mang natin na kung meron mang deep sorrow sa ating buhay, ang sagot lamang din sa lahat ng ito ay ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang presensya, ang kanyang mga pangako, ang kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. So, from sorrow to a renewed faith, yun po yung makikita natin dito sa Psalm 6. Ito ay dahil sa awa ng Diyos na ipinakita kay David na nagresulta muli ito ng bagong pag-asa. Okay, nare-renew eh. Kasi yung faith natin, it wanes eh. Because of sa mga situations natin na kinakaharap, sa sin na atin nagagawa. So yung faith natin na nagwi-wane. Okay? At mahalaga na makita natin kung napanghihinaan tayo ng loob ng ating ng pag-asa sa ating buhay. Mahalaga na makita po natin as an example ay lumapit po tayo palagi sa ating Panginoong Diyos. So kung may problema ka, balungkot ka ba? Ikaw ba ay nasa sitwasyon na parang sa tingin mo ay wala ng pag-asa? Ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Diyos. So you pray. Okay? So mahalaga na makita po natin ito dahil makikita natin nga from sorrow to renewed faith dahil sa awa ng Diyos ipinakita kay David na at nagresulta muli ito ng bagong pag-asa at pananampalatayang nagpapatibay dahil sa mayamang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. So, ating aralin ngayon yung Psalm 6. Ating tignan yung unang tatlong verses, David's cry for mercy. Hindi ko na babasahin ito, nabasa na natin kanina, but you can read it. Siguro mahalaga na makita natin dito nung kanyang sinabi, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. Siguro yung background sa buhay ni David, hindi actually nabanggit kung siya dito ay may nagawa talagang kasalanan. Okay? Unlike sa Psalm 51, doon po malinaw doon na yun ay paghingi niya ng kapatawaran sa kanyang nagawang kasalanan dahil sa kanyang ginawa na adultery.
Okay? Dito, hindi natin, sabi nga ng mga commentators na aking nabasa, for sure, isa po yung mga bagay na malinaw dito, si David ay may malalim na kinakaharap sa kanyang buhay. Okay? Siya ay puno ng kalungkutan at sa kanyang paglapit sa ating Diyos, ating makikita yung kanyang paghingi ng awa. Okay? Hindi man niya nabanggit dito na have mercy on me, pero makikita natin dito yung kanyang paglapit sa ating Panginoon at paghingi ng mercy. Kaya nga, O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me with your wrath. Maari na may nagawa siya na alam niya na hindi nakakaluwalhati sa Diyos o isang kasalanan, kaya siya nanalangin. Kaya nasa isip niya na maaaring ito ay pagdidisiplina. Kaya siguro nasa sitwasyon siya na napakahirap dahil siguro naisip niya na okay, may conviction siya, baka dinidisiplina siya ngayon ng ating Panginoong Diyos. Kaya may nabanggit siya na huwag ka magalit sa iyong pagdidisiplina sa akin, pero kaawaan mo ako. So meron siyang, tayo actually when we sin, and then may consequence ito na nangyari. And I do hope nakikita niyo yung consequences ng sin ninyo dahil every sin may consequence ito. Hindi ka agad-agad pero nangyayari po ito. Minsan hindi po natin siya dapat baliwalain pero dapat makita natin, teka lang, may pagdidisiplina ang aking Panginoong Diyos sa akin. Unang-una dahil galit nga siya sa kasalanan, then go to God. Actually, once na magkaroon ka ng guilt, ng conviction, lapit ka agad sa Panginoon at humingi ng kanyang awa katulad nung ginagawa dito ni David. So maaari po 'yon. Maaari lamang din na may sitwasyon siyang kinakaharap ay nag-iisip siya kung may nagawa siyang kasalanan at kanyang hiling ay kaawaan siya ng Panginoon. Maaaring ganun din po. Meron siyang kinakaharap na mabigat. Mamaya makikita din natin yun sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral. Yung una, nakita niya may sin siya, dinidisiplina siya, o maaaring ngayon ay may kasalanan lamang siya nagawa sa ating Panginoon at nais niyang ang kapatawaran. Oo, pangatlo, maaaring may pinagdaraanan siyang sitwasyon na mahirap at may mga kumakalaban sa kanya kaya siya lumapit sa Diyos. Kasi si David, marami siyang enemies. Okay? Kaya ganito siguro yung kanyang tono. Okay? Maaaring, Lord, is this discipline? Kaya ba itong mga taong ito ay galit sa akin? At ngayon ay naririto at nais nila akong saktan o gawa ng masama. Kay maaari ito dahil din sa kanyang nagawang maaaring may nagawa siya before laban sa Panginoon at mababasa nga natin dito sa ating sa Psalm 6 na mayroong mga taong nais siyang patayin. So maaari po ito mga bagay na ito, hindi po natin masasabi kung ano po talaga. Pero kung ating makikita, ano man yung kanyang kinakaharap ni David, whatever he is facing, ay it's good for us na makita natin na ano man ang ating sitwasyon, ating tularan ang halimbawa ni David, ni David, na patuloy tayong lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang awa. Lapit tayo sa ating Panginoong Diyos. May kalungkutan ka, lapit ka sa Diyos. Okay, kunyari doon, nag-pray ka na. Tapos mamaya-maya, after an hour, malungkot ka pa rin. Lapit ka lang sa Panginoon. Okay? Always go to God. Lord, nalulungkot po ako. Lord, ito ulit, naalala ko yung aking sitwasyon. Ko alam kung ano man yung mga sitwasyon na yung pinagdaraanan. But you go to God. Ako po ganun eh. Kapag ako po ay may kalungkutan sa aking puso, maaaring may nagawa akong kasalanan o kaya may sitwasyon na mabigat para sa akin na unawain o tanggapin. Okay? I go to God and ask for His mercy. Okay? Lord, tulungan niyo po ako. Lord, bigyan niyo po ako ng awa na maunawaan ko lahat, makita ko po ang lahat. So, mahirap na sitwasyon mo, sa mahirap na sitwasyon mo na kinakaharap sa iyong buhay, paano ka ba nananalangin? Okay? So, kung meron kang sitwasyon, how do you pray? Ikaw ba ay lumalapit sa Diyos at nagpapakumbaba at kinikilala ang iyong kawalan at pangangailangan sa awa ng Diyos? So, maganda po, ito po yung kasing example na ipinapakita sa atin dito ni David. O wala lang. Life goes on. May sitwasyon mahirap, kaya ko to, gagawin ko to ng paraan. Okay, alam ko to, alam ko na, nagawa ko na nangyari na ito lang ulit yung gagawin ko. So mahalaga makita po natin, minsan, nag-respond tayo sa sitwasyon without turning to God. Mahalaga po na makita natin na sa example, sa mahihirap na sitwasyon na dumaraan sa ating buhay, nawa katulad ni David, ikaw ay magpakumbaba at manalangin na may pagkilala sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos at pagkilala na ang ating Panginoong Diyos ang ating tanging
pag-asa. Okay? Siguro baka isipin nyo naman, ibabalance natin not only in times of suffering or hard situation, but even in times of prosperity o kahit walang, alam mo yun, walang bagay na masama o mahirap na sitwasyon kang pinagdaraanan, patuloy kang lumapit sa ating Panginoong Diyos at humingi ng kanyang awa. Okay? Lord, help me. Lord, okay naman po yung araw ko ngayon. I'm so blessed. Lord, but mercy. Lord, help me na magpatuloy lamang po ako nawa na lumakad ng may kabanalan sa inyong harapan. Okay? So, verse 2 and 3, sabi nga, be gracious to me, O Lord, for I am languishing. Muli may paghingi siya dito. Una, nag-request siya na hindi siya i-rebuke, na huwag siyang i-disiplina ng galit ng ating Panginoon. Mercy ang kanyang hinihingi. Dito naman, sabi niya, be gracious to me, O Lord. Okay? Meaning, show favor to me. Na ang ibig sabihin is to be shown compassion. So dito humihingi si David ng compassion sa ating Panginoon. Okay? Be compassionate to me, O Lord. When did you pray this prayer? Okay? Kailan yung huli ninyong pananalangin ng ganito? Lord, be compassionate to me. Okay? Mahalaga po, dahil kaya po tayo nag-aaral ng Psalms, mahalaga po yung mga example dito na pwede po tayong manalangin po ng ganito. Siguro mahalaga makita natin dito sa verse 2 and 3 yung kanyang sitwasyon. Okay? Why does David cry for compassion? Makikita natin dito, sabi nga, I am languishing. Sa verse 2, for I am languishing. I am about to fall, Lord. I am frail, so I am about to fade away. Diba? Ano yan, yung parang feeling he's about to die dahil sa kanyang sitwasyon. So dito may pag-describe si David. Pangalawa, sabi niya nga, heal me. Dahil siya tunay na about to fall, bagsak na, dahil sa kanyang sitwasyon, ang panalangin dito ni David is heal me or give me strength. I-restore mo, Lord. Restore me back to my strength. Ibalik mo yung aking dating kalakasan. So may pagkilala si David dito na ang ating Panginoon Diyos lamang ang tanging kanyang kalakasan sa buhay. Hindi ang kanyang sarili, hindi ang kanyang kayamanan, hindi ang mga taong nakapaligid sa kanya o kung ano man. Mahalaga na makita natin dito na tayo din, tanging makakapagbigay at makakapagpabago ng ating kalakasan ay ang ating Panginoong Diyos. So kung ikaw ay down, ikaw ay sobrang bagsak na sa iyong buhay, down ka na sa iyong sitwasyon, nahihirapan ka na, you're about to give up, go back to God, ask for strength. Okay? Then dito may dalawang magkasunod. For my bones are troubled. In verse 3, my soul also is greatly troubled. Una, his bones are troubled. Okay? And meaning both his, and then yung susunod nga, my soul is greatly troubled. Meaning both his physical and spiritual emotion is troubled. Ibig sabihin talagang siguro kayo din naranasan nyo na yun. Nagkakasakit na kayo, at the same time spiritually down, na-stress na kayo in your life, physically nararamdaman nyo na yung toll ng sitwasyon ninyo na mabigat sa buhay. And then not only that, emotionally down ka na rin, spiritually parang nawawalan ka na ng pag-asa. So dito makikita natin ngayon yung description ni David sa kanyang buhay, sa kanyang paglapit. Although alam natin na alam ng ating Panginoong Diyos yung kanyang pinagdaraanan, pero tayo din pwede natin itong ipanalangin sa Panginoon. Lord, sobrang lungkot po ako nitong mga nakaraang araw o nitong mga araw na ito. Lord, alam niyo po ang aking kalungkutan, alam niyo po yung aking nawawalan na po ako ng pag-asa sa maraming pagkakataon. So, i-describe po natin din sa ating Panginoong Diyos kung ano yung ating kinakaharap sa ating buhay. Na ibig sabihin lamang dito na dito si David ay puno ng kalungkutan at nangangailangan ng awa at ng tulong ng Diyos na nagnanais siya na mapanumbalik yung kanyang kalakasan. Kaya naman at the end of verse 3, so may description na dito si David, humingi siya ng mercy. Sa verse 3 sabi niya nga, kanyang tanong, "Oh Lord, how long?" Hindi ito pag-aapura sa Diyos, kundi paghingi ng tulong na, Lord, alam niyo yung aking sitwasyon, Lord, do not delay. Kaawaan niyo po ako. Help me, oh God. Okay? So may pagtitiwala pa rin. Pero may pagtanong, Lord, how long? Okay? How long?
So mahalaga na makita po natin dito yung pag-anticipate ni David na alam niya ang ating Panginoong Diyos ay tutugon din o sasagot sa kanya panalangin. Okay? God will answer to his cry. Okay? And then verse 4 and 5, sabi dito, O Lord, turn, O Lord, deliver my life, save me for the sake of your steadfast. For in death there is no remembrance of you in Sheol, who will give you praise. After niyang sabihin, how long, O Lord, kanyang request naman sa verse 4 ay to turn to Him and for God to deliver His life. Okay? Ito ay panawagan sa Diyos na siya ay kanyang tignan at iligtas siya sa kamatayan. Sa line 2, sabi ni David, save me for the sake of your steadfast love. Meaning, dahil sinabi mo na ako'y iyong mahal, Lord, dahil you love me and I know that you love me, save me. Okay? Pwede po nating hilingin yun. Lord, iligtas niyo po ako sa, kunya, merong mga tao na galit sa inyo, kumakalaban sa inyo, then turn to God. Lord, save me from these people who are against me, who are plotting against me. Okay? Siguro maganda na makita natin ito na sa oras ng mahirap at nakakatakot na sitwasyon, inyo pong ihayag lamang sa Diyos ang inyong puso, kung ano ang inyong pagkilala din sa ating Panginoong Diyos. Ganun po yung magandang panalangin. No? Meron po tayong acknowledgement. Lord, your steadfast love, okay, your faithfulness, you are merciful, you are good, you are kind. So, pwede niyo pong i-mention yon, okay? Sa inyong panalangin, Lord, thank you because you are a gracious Father. So, Lord, help me. So, i-describe po natin. Kaya nga mahalaga that we read and we study the Word of God para mas lalo pong lumalim yung ating pagkilala sa ating Panginoong Diyos. At mahalaga po na may pag-declare po tayo. We declare God's perfect character. Dahil ito po ay pagsambit din natin sa ating panalangin na magbibigay din ito ng kasiguruhan sa atin ng ating Panginoong Diyos ay tunay nga kung sino siya sa kanyang perfect character. Then in verse 5, ito po medyo kakaiba po. Medyo dito ako nagtagal in understanding this. Sabi nga, sabi nga, it is a rhetorical question. A rhetorical question. Okay, question na you don't need to answer. Pero ito yung kanyang katanungan about Sheol, death and Sheol. Okay, both the answer to that question is none. Okay, for in death there is no remembrance of you, in Sheol who will give you praise. Dahil siguro dahil, alam mo, pagka mamamatay ako, Lord, ang kamatayan ay walang maidudulot na mabuti. Okay, kumbaga, hindi na ako makapagpuri pa sa iyo. Gusto ko pa magpuri sa iyo. Gusto ko pang gawin ang mga bagay kung ano yung mabuti sa inyong harapan. At gusto ko pa palagi na inaalala ang inyong kabutihan, ang inyong perfect character sa aking buhay. So, ang kamatayan na ito, parang sinasabi dito ni David, ay hindi po magre-resulta ng kabutihan para sa kanya. Kung hindi nais niya na siya iligtas ng ating Panginoong Diyos upang siya ay magpatuloy pa rin na makapagbigay ng pagpupuri habang siya ay naririto sa mundong ito. So, dito po muna tayo, verses 1 to 5, pero mahalaga na makita natin in ending yung application po sa mga verses na ating naaral. May tatlo lamang po tayong application. Kaya ano ba yung mga mahalagang katotohanan na pwede natin ngayon may apply sa ating pag-aaral sa Psalm 6 verses 1 to 5. Una, confession leads to restoration. Okay, mare-restore si David at verse 8. At mahalaga lamang na makita natin that if you sin, okay, confess. Kasi may pangako naman sa 1 John chapter 1 verse 9 that if you confess your sin, He is merciful, okay? That He will forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So confess. So kung may conviction ka kagad ng sin at parang bumigat yung puso mo, 'di ba, mga Christians nararanasan natin 'yun, kung kunyari daw for example, kunyari daw meron akong hindi magandang nasabi kay James o kaya sa asawa ko. Okay? May mabigat kagad sa puso natin. Nararamdaman natin 'yon dahil the Holy Spirit will be grieved. Okay, if we sinned against Him. Sana sensitive kayo sa sin and then nakikita nyo kagad yung inyong kasalanan. May guilt kagad. Teka lang, parang ang harsh o ang rude naman ng iyong pagsasalita sa iyong asawa. Okay? So kapag merong ganon, kumbaga naging rude ka, hindi ka naging loving,
may guilt, may conviction. So kung meron man conviction kagad, huwag mo siyang, "Hindi, tama lang na mapagsabihan siya." No, don't stay that way. Kung hindi, "Lord, pinakita niyo na ito sa aking puso," then confess it. And then as you confess it, mare-restore ngayon ang iyong relation sa ating Panginoong Diyos. Because every sin na hindi nyo i-repent, although hindi naman natin maiko-confess at mai-repent ng lahat ng ating sins na nagawa dahil hindi naman tayo, lahat hindi yan natin alam. Pero we can make a general prayer na, "Lord, if there are other sins that I have committed, forgive me also." So we confess para nagpapatuloy po yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos na tama. Okay? Ako nga actually, I made it a point when James and I pray, dahil madalas po kaming kumakain ng sabay, especially when he's here at home, dahil hindi naman siya face to face palagi. So when we pray breakfast, syempre Thanksgiving sa food, we also pray for forgiveness. Lord, kung meron po kaming mga naisip, mga nagawa, and then I would also pray asking the Lord na to sustain us to walk in holiness and in righteousness. Then lunch ulit, ganun din. Lord, kung may nagawa po kaming kasalanan during the whole morning, forgive us, O Lord God, and help us. Always confess. Always ask for mercy. Na Lord, tulungan niyo po ako in the remaining hours of the afternoon. Help me, Lord God, to walk in righteousness, to be loving, to be caring. Okay? Mahalaga po na palagi po tayong nanalangin at humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Pangalawa, God's mercy is greater than our guilt. Okay? Yun yung kagandahan. When we confess, we know that we are forgiven, not only that because we prayed, we are forgiven because we know that Christ died for our sins. Ibig sabihin, pinagbayaran na ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. And then, knowing that God is a merciful God and He will forgive us our sin, it is greater than our guilt. So, kumbaga, pinangahawakan na natin when we confess, when we acknowledge, kung naalala niyo yung ating pag-aaral before, napaka-importante in terms of asking for forgiveness. Last time, when we confess, when we acknowledge our sins, and when we repent of our sins, the Lord will give us mercy. So mahalagang mapaalalahanan po tayo sa katotohanan ito na natanggap ko na ang awa ng Panginoon dahil kay Kristo Jesus at ako ay kanyang patatawarin. So may joy ulit. Okay? We all sin, but if we are convicted, we feel guilty, we confess, we acknowledge, we repent, that is mercy. Dahil inallow ni God na ating makita yung ating kasalanan. At inallow ni God by His grace na humingi tayo ng kapatawaran. And then, kung nakita mo na nagrepent ka at lumapit ka sa Panginoon, rejoice. Dahil ang ating Panginoon, kumilos siya sa ating buhay na tayo ay tulungan, na tayo ay lumapit at maiwas tumuli yung ating relasyon sa Kanya. So every time na kung may mag-sin, tayo man sa ating buhay, we do sin, confess, and then be reminded that mercy is greater than our guilt. Then we can move on with our life, with joy, and with that heightened expectation na tayo muli ay makakalakad at tunay na pwede tayo makapagbigay pa rin ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. At may pagnanasa tayo na tunay na i-devote natin yung ating buhay sa Kanya. And lastly, suffering can be a pathway to growth in faith. So kung meron mang suffering, huwag tayong ma-discourage. Lahat po tayo dadaan sa suffering. Sino sa inyo hindi dumaan ng suffering? Lahat tayo dumadaan, di ba? So, suffering is an opportunity for us to grow in our faith. Dahil yung mga situation po na may hirap, di ba nga, sabi nga, kung ating pong titignan ang ating Bible at sabi nga sa James chapter 1, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." So mahalaga po yung paalalang yun. So hindi po porket may suffering, hirap naman buhay ko, puno na lang ako ng suffering. Baka kaya ka puno ng suffering din palagi dahil hindi ka nag-repent at hindi ka nagtitiwala at hindi ka lumalago in faith. But if you are growing in faith, magiging iba yung understanding mo about suffering in life.
you will take it as an opportunity for you to grow. Kasi kung suffering man, part ng discipline ng ating Panginoon, as we have studied before, discipline is a way given to us by the Lord upang maitama tayo. Kasi maaaring hindi tayo lumalakad ng tama eh. Okay, didisiplinahin kita. Okay, di ba sa Hebrews chapter 12, God disciplines those He loves. Dahil mahal tayo ng Panginoon, nais tayo ng ating Panginoon dumaan sa disiplina o sa suffering, sa mahirap na sitwasyon sa buhay upang maitama muli yung ating lakad. So maganda na magkaroon po tayo ng tamang understanding about trials, about suffering, about situations, hard situations in life dahil opportunity ito for us to grow in our faith. Mas lalo siguro tayong lalago sa ating pagtitiwala sa Diyos. Siguro tinuturuan tayo ng Panginoon na maging patient, mas maging loving, mas maging careful with our speech, na mas maging merciful, gracious, kind to other people. So maaari na yun po yung mga bagay na inaalaw ni God na mangyari upang magising tayo at tayo ay makonform lalo sa wangis ng ating Panginoong Jesus. Ating tatandaan, ang plano ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang iligtas tayo sa impyerno, okay, but para tayo ay maging kawangis ni Kristo Jesus. So ito po yung tatlo. Confession leads to restoration. God's mercy is greater than our guilt, and suffering can be a pathway to growth in faith. So I do hope yung example ng prayer ni David maka-encourage po sa atin na tayo ay mas lalo pa na lumapit sa ating Panginoon ng tama. Hindi lang yung pray lang ng pray, pero maging biblical po yung ating pananalangin. Mailinya po natin ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, let's go to our prayer. Tatapusin po natin yung verses 6 to 10 next week. So, I do hope you would be attending that dahil makikita natin yung restored faith.